Pandesal ang tinapay na hinahanap-hanap natin tuwing umaga. Isa ito sa paboritong tinapay ng mga Pilipino. Sa ngayon, binibigyan na rin siya ng iba't ibang flavor para mas maging masarap at kakaiba ang lasa. Ito yung tinapay na nag-trend nung time ng pandemic. First time akong gagawa nito kaya samahan niyo akong gumawa ng ubi cheese pandesal. Sa malinis na bowl, ilagay natin yung 2 cups ng bread flour, 1 and 1/4 cups ng all-purpose flour. Sip lang yung mga flour para maging smooth yung texture ng dough. 3 tablespoon ng ubi powder. Half teaspoon ng food color. Yung ginamit ko is yung food color na powder, yung violet ube. 2 teaspoon ng yeast. 1/3 cup ng light brown sugar. 1 teaspoon of salt. 200 ml ng water or yung 1 cup pero wag niyong pupunuin. 1 and 1/2 tablespoon ng vanilla. Mix lang hanggang mag-combine lahat ng ingredients. Tapos pag medyo nag-combine na siya, mag-add tayo ng 50 grams ng lard. Tinransfer ko na siya sa table na may mat para mas madali ko siyang mamasa. Nag-separate ako ng 10 grams ng lard dun sa cup para pang grease, para once na maging sticky yung dough, mag-a-add lang ako ng lard. Yung pagmamasa ng dough, wala siyang specific time. Basta kapag napansin nyo yung texture niya is maganda na, tapos wala na yung parang mga buo-buong yeast, that's the time na ready na for bake yung dough. Dito umabot ako ng 20 minutes na pagmamasa para dun sa dough. Medyo nakakangalay nga lang talaga magmasa nitong dough kasi talagang papwersahin mo siya pag need para mamasang mabuti yung dough. Pero kung meron kayong heavy duty na stand mixer, pwede nyong gamitin yon para hindi kayo mahirapan magmasa. This time ready na for bake yung dough. Pag hinahawakan mo siya, dumudulas na siya ng kusa sa kamay. Binalik ko siya sa bowl para i-rest ng 1 hour. Ginrease ko muna ng margarine yung bowl. At naglagay din ako sa ibabaw ng margarine para dun sa dough, para hindi mag-dry yung ating dough. Balutin lang ng cling wrap at balikan natin after 1 hour. Ready naman natin yung gagawing fillings, yung ubi paste at saka yung cheese. Tinimbang ko lang yung ubi paste for 10 grams, tsaka 10 grams din for cheese, para dun sa ipapalaman natin sa dough. Pero kung wala kayong digital scale, for the tansya na lang ang gawin nyo. Or gamit na lang kayo ng measuring spoon, yung half tablespoon. Sunod naman yung cheese, Eden cheese yung gamit ko. Hinati-hati ko lang siya ng ganyan and then 15 pieces yung nagawa ko para dun sa 160 grams na cheese. After resting period na 1 hour, umalsa na yung dough. Punch lang natin para ma-release yung air. Transfer na natin siya sa baking mat at hiwa-hiwain na natin siya into 35 grams. Ready na natin yung gagawin nating breadcrumbs. Yung gagamitin ko dito yung crushed graham. Transfer lang natin sa plate, tapos dyan natin i-roll yung cheese pandesal. Sa pag-assemble yung 35 grams ng dough, binilog ko lang, tapos medyo finlatten ko. Nilagay ko lang rin dyan yung ubi paste, tapos finlat ko lang rin. And then nilagay ko na yung cheese sa gitna. Tapos ayan, i-cover lang natin hanggang ma-sealed nating mabuti yung cheese at saka yung ube. Yan, ibilog-bilog lang rin para mas secured natin yung pagsisealed ng ating fillings. Tapos i-roll lang natin sa crushed graham. Yung baking pan na paglalagyan natin, yan na yung gagamitin natin sa oven. Kasi once na nailagay na natin dyan yung ubi cheese pandesal, hindi na siya pwedeng tanggalin kasi madedeform na. Once matapos na natin i-assemble yung pandesal, i-rest muna natin siya ng 1.5 hours. Tapos dun sa baking pan, naglagay lang rin ako ng parchment paper. Nagpahid lang ako ng margarine dyan sa ibabaw ng mga dough para hindi mag-dry yung ating dough. So yan, tapos na natin i-assemble yung pandesal. I-rest muna natin siya ng 1.5 hours kasi aalsa pa yan uli. Tinakpan ko lang ng plastic para hindi mag-dry. After 1.5 hours, ready for bake na siya. Isa lang na natin siya sa preheated oven for 150 degrees ng 25 minutes. After 25 minutes, luto ng ubi cheese pandesal. Taste test na po tayo. So far, so good. Napakasarap ng ginawa nating ubi cheese pandesal. Tamang-tama lang yung lambot at saka yung cheese and ube. Ang sarap ng pagkakablend ng flavor. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!